Good day, everyone. Our topic for today is all about Internet of Things or IoT. The topic that we are going to discuss today are what is Internet of Things, how IoT works, why IoT is important, how does this impact you, IoT through the years, IoT benefits to organizations, pros and cons of IoT, consumer and enterprise IoT applications, IoT security and privacy issues, the future of the Internet of Things. So the first one, what is Internet of Things? Ano nga ba ang Internet of Things? Ang Internet of Things or IoT ay tumutukoy sa mga physical devices or appliances na nakukunik gamit ang internet at kayang mag-communicate sa isa't isa. Let's say for example, washing machine, ref, aircon, etc. na pwedeng kontrolin gamit ang cellphone. The next one, how IoT works. Paano nga ba nag-work ang IoT? Una, nagsisimula ito sa sensors. Ang sensors ang nagsisilbing mata at pakiramdam ng system dahil ito ang kumukuha ng impormasyon tulad ng galaw, temperatura, liwanag at pressure. Pangalawa, ang data mula sa sensors ang ipinapasa sa gateway. Ang gateway ang nagsisilbing tagapamagitan na nagdadala ng impormasyon papunta sa internet o system. Pangatlo, ang impormasyong ito ay napupunta sa cloud server. Dito, iniimbak at pinoproseso ang data upang maging kapaki-pakinabang at madaling maintindihan. Pang-apat, makikita at makokontrol ng user ang mga device sa pamamagitan ng mobile app. Gamit ang cellphone, maaari niyang i-check ang data at magbigay ng utos sa mga device. The next one, why IoT is important? Bakit nga ba mahalaga ang IoT? Kasi, anything, any device, kahit anong gadget pwede makonek. Pangalawa, anyone, anybody, kahit sino pwede gumamit. Pangatlo, anytime, kahit anong oras. Pang-apat, anywhere, kahit saan ka pa. At panghuli, any service or business, nakakatulong ito sa buhay, negosyo at industriya. How IoT does this impact you? Paano nga ba tayo naaapektuhan ng IoT? Ang IoT ay nakakatulong sa atin sa pamamagitan ng pagpapadali o pagpapabilis ng mga gawain gamit ang konektadong device. Say for example, habang nasa school ka, naalala mong bukas ang ilaw sa bahay nyo. At dahil sa IoT, pwede mong buksan ang phone mo at patayin ang ilaw gamit ang app. Mabilis ito dahil sa processing speed at possible kahit wala ka sa bahay dahil sa cloud at wireless communication. Pros and cons sa mga kalamangan, makakuha ng impormasyon at makontrol ang mga device kahit malayo sa real time. Mas malinaw at madali ang komunikasyon sa pagitan ng mga konektadong kagamitan. Pantulo po, mas mabilis at matipid sa oras at pera sa pagpapadala ng proseso at data. So, sa mga kahinaan naman daw po, adi po usad na example sa mga kahinaan. So, dahil magkaugnay ang buong sistema, kahit maliit na bagay o butas ng seguridad ay pwedeng magdulot ng pagkabigo sa lahat ng konektadong device. So, adi panduwa, dahil sa automation, nababawasan ang pangangailangan sa tao na maaaring makaapekto sa trabaho. Pareho po sa halimbawa, pag-abot po sa panahon na igwa na po san device na pwede po magbugnot sa mga humay. So, di na po kailangan sa mga tao na maaari po siya makaapekto sa mga tao na mawawaran po sila sa trabaho. So, consumer and enterprise IoT application. There are numerous real-world application of the Internet of Things, ranging from consumer IoT and enterprise IoT. So, ang consumer IoT, mga gamit na ginagamit ng ordinaryong tao tulad ng mga smart appliances sa bahay at personal na device. So, pareho po sa cellphone, pareho po sa washing machine, pareho po sa rice cooker, mga sugad po sa na amo po inan consumer IoT. So, sa enterprise IoT naman,
teknolohiya para sa malalaking negosyo, kumpanya at institution tulad ng smart building, matatalinong gusali, at mga sistema sa ospital. So pareho po gani isang ginsabi ko kaganina na pag sinabi po na enterprise IoT, so inan mga dako na po na building na inapaikot po sa internet. Yan pareho po san ginsabi din na smart building. So the future of the Internet of Things. So the future of the Internet of Things ay tumutukoy sa sistema kung saan ang iba't ibang bagay, kagamitan at sistema ay konektado sa internet. Sa pamamagitan nito, nakapagpapalitan sila ng informasyon at gumagana ng magkasama. So, maabot daw po ang panahon na mas magiging high-tech daw po ang mga kagamitan naton sugad. Pareho po san kotse na pwede na po siya magdalagan miski wala po nagadrive. Sugad po ang kotse po nagadalagan sa pamamagitan sa may nagadrive. Pero maabot daw po ang panahon na pwede na daw po siya magdalagan gamit lang po ang remote. So aton po mga balay, lalo na po ang balay na mga maganda, high-tech. So pwede na daw po na siya malak miski dili kapuan maghiwag. So sa pamamagitan lang daw po sa remote, pwede na po siya malak miski naghihigda ka na daw po. So yun lang po. Thank